Today's video to, samahan nyo kami, mamumundok muna tayo. Ito ipapakita ko sa inyo para maiba naman. At gaya nga ng sinabi natin, so para maiba naman, eto, samahan nyo kami. So nandito tayo para i-prepare yung ating tataniman ng kalamansi. So, sabi nga, wala namang masamang sumubok hanggat hindi nagkakaige ang ating mga bagay na sinusubukan. Diretso lang tayo, walang makakapigil sa atin. Subok lang na subok. So ito, ipinrepair ko na ito kahapon. Itong straw na to, parang yan ang gagawin natin tudling. So every 2.5 meters may tanda po yan na kulay pink na straw para madali po nating makita. So yan po yung magiging guide natin o tudling. Ayan o, kita nyo, mahaba po. Nasa 8 puno po yung sukat ko dyan. Every, yan pong, ang pagitan, 2.5 meters po each ng bawat tali po ng pink na straw. So ang ginagawa natin dyan, ayan, nagpiprepare tayo ng pantusok sa every 2.5 meters na pagitan ng bawat puno po ng ating itatanim na kalamansi. So ayan, for the pagod ng person ngayon, naku po, Diyos ko po, nabaguhan, mananakit ang katawan. Tingnan natin kung ito ay tatagal niya. Sinimulan na po nating itusok. Ayan, ang bawat magiging pagitan po ng mga puno po ng kalamansi. Ayan. Sa ating pong sukat at batay po sa ating pananaliksik at napanood po sa YouTube, ayan, ang ating pong nakita doon, pwede daw pong 3 meters by 3 meters ang pagitan po ng bawat puno. Pero, sabi ko, para mas makarami po ng laman, doon po sa lupa na ating pong gagamitin, ay ginawa ko lang po siyang 2.5 meters by 2.5 meters ang pagitan po ng bawat puno. Eto. So ngayon, ang ginawa natin dyan, ayan, halos nakadalawang oras po tayo ng pagtutusok dyan at nandito na tayo sa portion kung saan natapos na po tayo. Binibilang ngayon kung ilang puno ang mapapatanim doon po sa ating pong natudlingan or nalagyan po ng mga tusok sa pagitan po ng mga bawat puno. Katuwang ko po syempre ang aking butihing may bahay dyan. Napakasipag din yan. Lagi po tayong inuunawa. Sinasamahan po tayo niyan sa lahat ng ating mga kalokohan, sa ating mga good vibes videos na lagi pong nakasuporta sa atin. Maraming salamat dyan sa misis ko na napaka-supportive. At ayun na nga, pagkatapos nating magsukat, dumiretso na tayo dito sa bilihan ng punla. So actually kausap ko na dito si boss ninyo. Ito po is Ninyo's Garden. Located po ito sa Laurel, Batangas. Boss! Habang hinihintay natin si boss ninyo, nandito dumating din yung mga kasamahan natin from Mabini. Shoutout po sa inyong mga bossing at mga ma'am. Hinihintay pa po natin si boss ninyo dumating. Si boss ninyo. So sa mga naghahanap po ng mga punla, ito. Mag-PM lang po kayo. Baka po matutulungan namin kayo. Ito po sa Ninyo's Garden sa Laurel. Siyempre, shoutout kay boss ninyo. Nakapaka-accommodating. Napakarami nating natutunan. Ang napakarami niyang itinuro. Ayan, isa na po yan sa mga ibinibigay niyang kaalaman sa atin. Napakarami niyo pong alam pagdating po sa paghahalaman. Mas matagal ang lifespan ng bading. Ang lifestyle niya matagal. Ito po kasi, ito po, halimbawa, ito yung wild na citrus. Yung maasim na dalandan. Pagka po siya tumubo ng 3 to 4 feet, magpapatch po kami ng mata nito. Ito lang po ang tinatanggal namin dyan, yung mata. Yung kalamansi na napunga na. Tapos, iguguhit namin dyan, babao namin dyan ng mata. Kaya siya tinatawag na body. Ang grafting, sa citrus kasi ang grafting, hindi siya kasi nagbibigay ng sugat. Hindi kagaya ng mga fruit bearings na pwede tayo mag-graft kasi makakapal yung balat nila. Dito kasi manipis lang. Kaya so, patch bud siya. Ideally, talagang mas maganda ang budding kaysa grafted. So, gaano boss ang itinatagal ng lifespan ng budding? Ang ano naman po namin dito sa budding, kung ano yun po talaga yung para yung quality ng bunga is mapanatiling malaki. So, ang ano lang po, ang ginagawa ng iba hanggang 5 years lang. 5 years lang. Pero yung nanghinayang naman dun sa sa punla, ginagawa ng 10 years. Kasi ang kalamansi po kasi once na naman na, magbabago yung punla. Oo. Kasi magtalbos ng ano. Then mayroon din po itong process. Mula po dito sa
sa stock niya, sa root stock niya, kailangan walang sumibol dyan. Dapat dito sa ano ito lang, simple lang yan. Then, after 3 months niyan, may susuloy dyan. Dapat tatanggalin. Oo, dadangkalin nyo na isang dangkal dyan. Kailangan walang sumuloy dyan. Yun po yung tinatawag na tsukun. Tapos dito naman pag may ano po, delivery kami ng kutsilyo, pinapuntahan din po namin. Pagdating naman po dito, kailangan po natin mapagabok. So yung matataas po punuin po natin. Then kung meron dito mga sagabal, tatanggalin po natin para maginhawa. Maginhawa yun. Yung napili natin, ayan, naipili na po nila pala. Napili na po nila, 70 piraso po to. 70 piraso. Tao po yan. So pantay tayo, kita po naman natin halos 5 feet na, 5 feet. Ayan, sila bossing ang nagtyagang pumili. Ipinili po tayo. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, bossing. Boss ninyo, ayan. Gusto po mag-inquire. Message lang po kayo. Tanong nyo lang po kay Sir ano. PM lang po kayo. PM lang po kayo kung may mga katanungan po kayo tungkol po sa halaman na pananim. Ito. Baka po pwede po tayo makapag-usap at mabigyan po tayo ng advice ni boss ninyo. Ayan. Ito. Follow and share lang po. Ito. Dito po tayo ngayon sa kanilang nursery. Ito, napakadami po dito. Tamna na po natin yung mga bakante nating lupa habang may panahon pa. Ayun, tama si bossing. Oh. Nakatulong pa po tayo sa kalikasan. Ayun, tama. Sa pamahal na po ng pamahal ang ating mga bilihin ngayon like ng mga prutas. So kung may bakante tayong lupa, bakit hindi tayo magtanim? Kung mayroon tayong naitabing konting pera. Tama bossing. Bandang huli po ay yun po ay Tayo man makikinabang. tsaga lang po. Kan. So ayan, salamat boss. Thank you sa pumili. Ayan, bossing, salamat ha. Salamat sa previous. Okay na. Nag-phone ka na previous natin. Uli po, Niños Garden. Maraming salamat sa smooth transactions. Sa ulitin. God bless. Kita kits po.